So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron po tayong update dito regarding po sa pag-aresto kay Arnie Tevez dyan po sa Timor-Leste. Sa pangalawang pagkakataon ata ito, no? So ngayon, umamin po itong spokesperson ng Timor-Leste na yung pamamalagi po ni Arnie Tevez ng 2 taon sa bansa nila nangkos po ito ng national security. Bukod nga po doon, pumangit daw po yung imahe ng Timor-Leste sa international community, sabi ng spokesperson. At syempre, bukod pa dito, no, yung friction between Philippines at saka Timor-Leste regarding naman po sa ASEAN membership ng Timor-Leste, no, sa ASEAN. ASEAN membership nga eh. So pag-usapan ngayon natin to, no. So ito po yung statement po ng spokesperson po ng Timor-Leste. Yan na, so bali mainit-init pa to, no. May 28, 2025. Okay, 9 constitutional government spokesperson of the government of Timor-Leste nakalagay, no. So sabi dito, no, basahin lang natin para maliwanagan tayo, no. A government considers presence of fugitive citizen in Timor-Leste a threat to national security and interest. Pabigat ka talaga, Arnie Tevez, no? Dahil nakalagay dyan eh. So sabi dito, the government of Timor-Leste believes that the presence of a Filipino citizen, Arnulfo Tevez Jr. in its territory, who is suspected of having committed several serious crimes and has been formally charged by the judicial authorities of the Republic of the Philippines, a member country of ASEAN. O yan na, di ba? Represent a serious and unacceptable situation. Kasi alam nyo, no, ang nakakagulat lang dito, no, alam naman po natin na itong Timor-Leste po parang katulad po ng structure po ng gobyerno ng Pilipinas. So magkahiwalay po yung legislative tsaka executive tsaka yung judiciary. So mukhang malaki po talaga ang problema ng judiciary po ng Timor-Leste, no? So wala nang nagawa ngayon si President Horta kundi, 'di ba? Kundi ipa-aresto na lang talaga si Arnie Tevez, 'di ba? Sabi pa dito, no, his extended stay in Timor-Leste over 2 years poses a disruptive factor in bilateral relation between the two states. O yan na. And established a serious precedent with potential implications for internal security. O, 'di ba? Pati internal security pala, no? Pinoproblema ngayon ng Timor-Leste. So, ang tanong dito, kailangan nyo imbestigahan dito yung judiciary ninyo. Bakit pa mapabor kay Arnie Tevez? Yun naman pala eh. Diba, nakakaroon na pala ng conflict between two states and then nakakaroon na rin pala ng implications about national security. So, may problema yung ninyo, yung judicial system ninyo diyan, di ba? The perception that Timor-Leste might be viewed as a refugee for individuals fleeing international justice undermines the integrity of our borders and our shared efforts to combat transnational crime. Okay. The imminent of full accusations of Timor-Leste to ASEAN scheduled for October this year further reinforces the responsibility of the Timor state to actively collaborate with regional partners in upholding justice, legality, and stability in the region. O yan, so ito na. So binabanggit na rin po ng Timor-Leste yung regarding nga po sa kanilang ASEAN membership na nakaschedule pala sa October. Okay, di ba? So, hindi, actually mga kababayan, nakakatuwa kasi ito, no? Balita ko nga po ngayon, itong si Atty. Topacio nga po, nagpahabol pa ng habeas corpus. At tinanggap naman ito ng judiciary ng Timor-Leste. So, makikita nyo talaga, no, na parang independent po talaga yung judiciary tsaka executive po ng Timor-Leste. Pinapa-aresto na pero tinanggap pa rin po yung habeas corpus ng korte. So, pero bayan mo sila doon, bansa nila yan, di ba? Pero ang point natin dito mga kababayan, ito po yung sinasabi natin kanina sa content natin kaninang umaga na isa talaga sa pinaka-reason kung bakit talaga pinauwi na
itong si Arnie Tevez ni President Horta dahil nga po sa October na pala yung accession ng Timor-Leste sa ASEAN. So yung accession nga po no, yung idadagdag na sila kasi accession dagdag, 'di ba? Yung idadagdag na sila sa ASEAN. The government hereby informs Arnulfo Tevez will be deported from Timor-Leste by administrative decision by the Ministry of the Interior. So executive nga ito. Ministry of the Interior as he is in the country without valid visa, lacking legal authorization to remain, and holding a passport of the government of the Philippines has cancelled. O, di ba? So, 2 taon nyo bago naisip to, Horta? The decision takes effect immediately. Is based on national legislation according regarding migration and asylum, and is grounded in the risk that this citizen continued presence poses a public order and national security. Okay? This should also be noted that the citizen in question faced several criminal charges in the Philippines, including 13 counts of murder. Kita mo, di ba? 13 counts of prostrated murder and 4 counts of attempted murder. Related to crimes committed between 2019 and 2023, including the murder of then Governor Negros Oriental Ruel de Gamo. In light of these facts and in accordance with the migration and asylum law, no, it was also decided to prohibit him from entering the national territory for a period of 10 years. So ban pa pala siya ng 10 taon. So the government reaffirms its commitment to the principle of rule of law, respect for international norms concerning cooperation between states, and safeguarding of security and stability not only within the national territory but also in the Southeast Asia region, in accordance with collective efforts of ASEAN member states. Okay. So ngayon mga kababayan, no, ang tanong kasi natin dito, paano nakatagal si Arnie Tevez ng 2 taon sa Timor-Leste? Simple na naman po yung sagot natin dyan. Malamang pera. Basic po yun. Hindi po magtatagal si Arnie Tevez dyan sa Timor-Leste kung wala siyang pera. So, hindi natin alam. May pambayad sa abogado. May pambayad din po kay Atty. Topacio na napaka-husay na abogado. No? Paborito nating abogado, no? Si Atty. Topacio. Diba? So, nangyari na lang po dito, no? Ginatasan na lang po malamang si Arnie Tevez dyan po sa Timor-Leste. So, nung medyo kumubra na ng konti, o sige, tablay na natin to. Nasisira na yung bansa natin. And actually, nasisira na po talaga yung bansa nila dahil nga po kay Arnie Tevez. Pero mga kay Streetwise, no, yung pinaka-intriguing talaga dito sa statement nga po ng Timor-Leste is yung membership po ng ASEAN. So, na-compromise po yung membership ng ASEAN ng Timor-Leste dahil nga po sa pagkup-kup nila kay Arnie Tevez. So, syempre ba naman, di ba? Kasi recognize naman pala ng gobyerno ng Timor-Leste na delikadong tao ito si Arnie Tevez. Mamamatay tao. O, di ba? So, bakit nyo pinatagal ng 2 taon dyan? Ayun lang, no? Pero by the way, no, good job po sa ating gobyerno ngayon dahil nga po ito, mapapauwi na po si Arnie Tevez at haharapin niya po yung mga kaso niya. At mga kababayan, no, tandaan po natin, no, isang malaking kabulshitan po yung sinasabi ni Arnie Tevez na siya daw po ay mayroong banta sa buhay niya. Ayun naman palagi sinasabi ng mga hayop na yan eh. No, may banta sa buhay nila. Ito example. Oh. Yung kay Kibuloy. Di ba si Kibuloy? Hindi rin siya nagpa-aresto. Di ba, sumuko na lang yan kasi natrap na siya ni General Torre. Ano rin yung sinasabi po ni Kibuloy dati? Sabi ni Kibuloy dati, siya daw po ay papatayin. Sabi ni Kibuloy dati, pag siya daw po ay inaresto ng Pilipinas, dadalhin daw po siya sa Amerika. Kasi nga raw po, ito daw po ay rendition. So ano nangyari? Nangyari ba yon? Di ba, hindi naman. So palusot lang po ito ng mga kriminal sa Pilipinas na pag sila po ay aarestohin, may banta sa buhay nila. At ako naniniwala po ako, no, na
Wala pong banta sa buhay ni Arnie Tevez. Katulad po ni Kibuloy. Nagdadrama lang po yung mga hinayupak po na yan. Oh. So ngayon mga kababayan, no, tayo ba, papayag ba tayo na eventually, no, kapag natapos na po yung termino ni PBBM, itong mga tao po na to, na katulad nga po nila Arnie Tevez, nila Harry Roque, di ba? O malamang si Bantag, di ba? Papayag ba tayo na gagawin ulit nila yung mga nagawa nila dati nung sila po ay nasa laya pa? Di ba? Pero by the way, no, kayo po, no, nung mga sabi nyo nga po dito sa statement nga po ng ASEAN na na-compromise talaga yung kanilang ASEAN membership dahil nga po sa pagkupup nila kay Arnie Tevez. And by the way, bakit ganon? Bakit inabot ng 2 taon bago sila natauhan? Kasi, ewan ko ba, no? Well, if this is part of the due process of that country, no, yung Timor-Leste po na yan, well, respeto natin yan, pero, come on. Di ba, pinatagal nyo ng 2 taon? Nakapag-settle na si Arnie Tevez dyan sa Timor-Leste, may sarili ng bahay, namumuhay na ng payapa, pinabayaan nyo lang. Magkano ba? Di ba? Yun lang po yung update natin, no? So ngayon, anong back update dito? So malinaw po na ang gobyerno mismo ng Timor-Leste is recognized na nga po si Arnie Tevez na isang delikadong tao. Di ba? At na-compromise nga po yung kanilang membership sa ASEAN. Ingay ng aso ko, pasensya na. So yan na, so ano nga po masabi nyo nga po dito, so comment lang po sa baba, binabasa ko po lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung naman kalabisan, pa-share na rin po na video po na to. So thank you mga kababayan, kita na ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.